So ni atong bahog gisagulang-gulang og organic. So mix ni siya. Dili. So mga ka-parents, muna ni akong sitra. Ang breed ani is tetra. So tagko na. May kunting page para sa kana complete nila nga nutrients kasi dili pa sila kuan pwede solid organic kay mga 1 month pa sila. So haya na nako kuanon og grower mas nga akong hinimo na page kung ubot na sila 2 ka bulan. So mo ni akong gipakaon kanila kada buntag. So gibutan ko kani og kuan. Gibutan ko kani og kini yung page nako. Ang gibutan na kuan ni is FFEE. Tapos gisagol na ko, hinahalo, then mayroong madidi agwa, sinapsap ko, then mayroong kasamang yung calcium para lumakas yun talaga yung mga buto nila. Pag 2 buwan na sila, isulit ko ito organic page, yung gagawa lang ako. So, ipapakita ko sa sunod yung ano ko, yung mga gawa kong page nila is gikan sa dusik prutas. Then piniperment ko, then 7 days. So mahigit na yung mga lapas na sa 7 days yung mga akong gihimo, mga mahigit na. O mga assorted na mga utan sa mga madali lang tumubo, yung malakas tumubo, kagaya ng kangkong, saka bani o ipil-ipil. So ipapakita ko lahat yan. So sa isang linggo, sa isang semana, maghatag ako og vitamins, 3 araw vitamins, then 2 araw ang pure water, clean water, then para kompleto ang kanilang nutrients sa katawan nila. So mo nang result, malusog sila, then mag-agawan sila sa pagkain. Paramihin ko ito, mga paramihin ko. Kailan
aabot ako ng mga 2,000 siguro. Yung pre-range ko, malaki to. Yung area ko, kung malaki na, dagko na sila, mag-umpisa na mag-itlog. I-incubate ko yung itlog nila sa bawat isang buwan. Kailangan makapag-incubate ko ng mahigit mga 100 siguro bawat buwan. 100 to 200 eggs kailangan ko para dali lang mo daghan. So muna ni karon ang resulta sa ako mga organic feeds sa akong backyard free range chicken. So tagko na sila. So muna nilang color F1 kini, F1 tetra F1 ang breeding ani. So mao ni ang ilang gas ang tagiya ani, ang poultry ani sila ang naghatag sa karne nito sa Mang Inasal sa buong Pilipinas. Nakakontata ito sa Mang Inasal. So hindi nila ma-cope up yung demand ng karne ng manok sa Mang Inasal. So itatry ko ito, baka dadami dito. Yung area ko, yung kana muna akong poultry. Ang taas nito 10 meters, ang lapad 8.5 meters. So ma-extend pa ko dito kung dadami to. Maglagay pa ko ng ibang building dito kung dadami na. Mawalang stress natin sa atong kuan. Kasi maaga magkatsap ako ng mapagkain nila, then bibigay ko. Kailangan alert ang utak natin. So mayroon akong garden doon. Nagagarden ako para sa pagkain ko o pagkaon sa akong mga manok. At magkabenta rin ng garden ko. So ako lang nigis pasayo og pagawas kay ugaman ning kuan masagbot kung umuulan o magpagstong area, then basta yung madamo, kailangan as 9 ilabas na ito. Pero ngayon tuyot yung damo na pwede ipalabas. Ipalakad-lakad sila. Masaya dito sa kanila. Kasi tatakbo sila, makatakbo, makapaglipad,
makapaghanap sila ng pagkain. Kagaya ng bulate. So mag-agawan sila sa bulate. Masaya sila sa kanilang ginagawa. Maglaro-laro sila. Kana, sinunog ko kana. Sinunog, then diya sila mag-sunbat para yung koto nila, yung koto mamamatay. So doon sila mag-sunbat sa abo. Pa sila kabaloon sa ni. Ilalang tamak-tamakan sa hay. Pero nga to, may balaan na niya nga pwede day liguan nila, mapatay ilang koto. O niya kung ready-daan sa ila para sa kanilang sunbat. Mag-sunbat sila dire sa abo. Wala. Oh, busog-busog oh. Oh. Mao ni ang F1. Laki. Oh. Laki ni siya, laki. Nahurot na oh. Oh. Oh, hurot. Wala na isulod oh. Ubos lahat ang pagkain nila. So mauni akong area. Okay. Mga 1 hectare kini. So ngadto kung dagan na sila dito sila padulong magdula magdinaganay. So katong garden ako dito daghan ko pa ng net para di sila makapasok doon. So doon na sila pupunta. Kung daghan na dito sila paingon. Busog na sila, busog. Susuroy na dayon sila, susuroy.